Gandang araw sa lahat at alas 12 ng tanghali nang kumain ako ng aking pananghalian at ako pala si Junri at welcome kayo sa aking channel. Yun nga, kumakain ako ng tanghalian dyan at habang kumakain ako, nagla-live stream ulit ako at kinakausap ko yung aking mga followers sa YouTube. And yun, kausap ko sila at nag-iisip rin ako niyan kung ano ang susunod kong i-vlog. So, for today's vlog guys, pagkatapos ng aking trabaho, minabuti namin na kinausap ko ang aking kasama sa bahay na pupunta kami sa isang bagong bukas na hypermarket malapit lang sa amin, mga 5 minutes walk or 10 minutes walk, mga ganyan lang. At yun, sabi ko sa sarili ko na yan lang din yung siguro kung mabablog ko ngayong araw na to. At yun nga, so pagdating ko na ng bahay, tapos ng aking trabaho guys, nagbibihis agad ako at umaalis kami ng aking kasama na sa Ate Renz papunta sa lugar kung saan yung mall na kinatatayuan ng isang hypermarket. Ayan, dumaan pala kami sa isang grillan ng manok, rotisserie grill, and yan, naglalakad ako papunta na doon sa mall. Habang naglalakad ako, dumadaan din kami sa may exchange kung saan kami magpapadala ng pera. So yan, dyan pala kami nagpapadala ng pera guys. At naglalakad ulit ako papunta doon sa mall, which is walking distance lang, malapit lang dyan sa kinalalakaran ko ngayon. And yan, patawid na si mayroon daw nagbubukas na isang hypermarket dito. Kasama ko si Ate Renz, papunta kami ng Lulu Hypermarket, isang bagong hypermarket na malapit lang din sa amin. It's a walking distance, like around 15 minutes. So ito yun guys, covered upper look niya. Ayan. Ayan. Sobrang ganda ng paligid guys ng mall, at saka ang architectural design niya ay napakasulit, napaka modern, at tingnan nyo naman. So napakaganda. At ang paligid niya ay napaka daily. So ito pala yung Lulu dito. Magbubukas pa lang pala guys. So nawawmali kami ni Ate Renz, ang sabi bukas na daw pero wala pa pala. So maybe by the next days, coming days, parang magbubukas na sila. So ito yung closer look, Lulu Hypermarket. Yan. So dahil sirado pa ang Lulu at hindi pa siya bukas, so sabi ni Ate Renz papunta daw kami sa isang sa isa pang shop kung saan nandun yung mga damit, mga sapatos, mga suot. Ang tawag ng shop na yun ay Max. So pupunta kami doon at ayun, heading na kami, naglalakad na ako habang nagsasalita. Maganda. So this is the way guys. And dito kami pumunta sa Max. Sa Max. Paakyat na kami ni Ate Renz sa second floor ng Max at doon na kami tumitingin sa isang men's wear at ang ganda ng mga clothing nila guys, ang ganda ng mga display pati, at napakalinis, napaka-organize yung display nila, at ang quality naman ay napakaayos, napakatibay, mukhang matibay at cotton. Tingnan mo guys, ang display nila napaka-elegant at mura lang din, sa mga 3KD to 5KD yung presyo ng mga damit, at saka may mga sapatos at tsinelas na hindi naman branded pero ayos siya, maganda siya, magandang klase. At ayan, tinutour ko na kayo dyan sa mga paligid ng paninda nila. At ayan, napunta ako sa brief, men's brief. Yan, men's underwear. At yan, ang daming klase. Mayroong boxer shorts, mayroong 3-in-1 na briefs, mayroong pants, mayroong long sleeve. So ito guys, menswear. Ang ganda ng mga t-shirts at saka may selection din sila sa mga sapatos guys. Ayan, ang ganda ng mga designs din ng mga sapatos nila, which is not branded but that is really good quality guys. Na-try ko na yan bago noon, na bago pa man ang pandemic, nakabili ako sa kanila ng mga sapatos. At yan, mga varieties ng shoes nila, ang dami. At may mga gandang variety din sila na sapatos. May mga shorts, t-shirts, at iba't ibang klaseng kulay na damit. Ayan ang ganda ng shorts nila guys, white, mayroong beige,
may green, blue at saka gray. So yan mga varieties nila. Yan, nakalimutan akong tingnan, kaya pumunta ako doon sa may bandang tsinelas at sapatos din. Okay, so ganun din pala, kaya bumalik agad ako at pumunta ako kay Terence. Ayan, yan isa pang variety sa mga pants nila, yung mga denim na pants. Ang ganda guys, tingnan nyo. Pati yung mga polo shirts at a lot more.